sama-sama tayong magiging karakli. Humingi na paumanhin ang ride-hailing app na Angkas matapos mag-viral ang convoy ng kanilang mga rider sa Cainta, Rizal. Humarang po kasi sila sa mga motorista sa intersection kahit naka-go ang traffic light. Ating saksihan. Bigla na lang humarang sa daan ng mga rider ng ride-hailing app na Angkas sa isang intersection sa Cainta, Rizal. Kaya napilitang huminto ang mga sasakyan kahit naka-go ang traffic light. Sunod-sunod na bumusina ang mga motorista, pero di natinag ang convoy. Bumaba pa nga ang ilang rider para tumulong sa mga kapwa nila rider. Pati truck na dadaan sana sa gitna ng convoy, hinarangan. Nakadaan lang ito pagkatapos ng convoy. Umani ng batikos ang insidente. Sa isang video message, humingi ng tawad ang CEO ng Angkas sa inasal ng kanilang riders. Hindi aniya ito dapat nangyari at inaming kawalan ito ng disiplina, kaligtasan at pagtalima sa batas trapiko na isinusulong daw ng Angkas. I am aware of the incident and there are no excuses for our actions. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng taus-pusong paumanhin sa publiko, sa ating mga mananakay, sa kapwa motorista at sa mga otoridad. I take full responsibility and we will do better. Makikipagtulungan daw sila sa mga otoridad kaugnay ng insidente. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Land Transportation Office kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Hindi bababa sa 30 pamilya ang nasunugan sa Barangay Culiat, Quezon City. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na sumiklab mag-aalauna kanina hapon at naapula pasado alas 2 ng hapon. Dinala po sa evacuation center ang mga nasunugan at iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Halos 170 ang arestado sa isang scam hub sa Makati City. Gumagamit umano sila ng Artificial Intelligence o AI para makapambiktima. Saksi, si John Consulta. Atras! Walang nagamit ng cellphone. Walang hawak ng computer. Di pang karaniwang opisina ang nabisto ng NBI-NCR sa Makati City. Nang salakayin ng mga otoridad, tumambad ang mga script na ginagamit sa panluloko. May mga cellphone na kusang nakikipagpalitan ng mensahe sa pamamagitan ng isang program. Gamit daw dito ay mga SIM card na di-rehistrado. Meron kaming tinitingnan na yung violation ng Anti-Financial Accounts Coming Act and then, of course, yung Cybercrime Act. Ang isa sa mga natuklasan ng NBI, ang umano'y scam hub, gumagamit ng Artificial Intelligence o AI. Ang computer at ang camera na to, ini-scan na lamang ang mukha ng kanilang mga nare-recruit na scammer. Ang resulta, meron na silang nage-generate gamit ang AI na mukha ng isang babae na siyang ginagamit ngayon ng mga sindikato para ipakausap, ipaharap sa mga video call sa mga dayuhan sa ibang bansa para kanilang mabiktima. Kanina, humarap ako doon, pati yung sarili kong mukha na bago na sa AI. Ano yun? Real time na papalitan nila. Talagang mag-juke nila into believing na tunay sila. 167 ng mga Pilipino at 2 Chinese na abala umano sa love scam activities ang inabutan doon ng mga operatiba. Karamihan daw sa mga binibiktima nila, mga dayuhan na nakabase sa Europe at Middle East. Ayon sa aming mga nakausap, magtatatlong taon nang nag-ooperate ang kanilang grupo at 3 dayuhan ang kanilang kota kada araw. Kukunin po namin yung trust tsaka yung relationship ni customer. Kapag na-build na po namin yung trust tsaka yung relationship, doon na po papasok yung tinatawag na investment scam. Sa totoo lang sir, malaki po talaga sahod dito. Hindi po kayang ibigay ng normal na trabaho. Pagdating sa konsensya, wala na po siguro. Pera na lang po iniisip namin. Nagpaalala naman ang NBI na huwag magpagamit sa mga sindikato ng scam hub. Huwag silang masilaw doon sa pangakong malaking pera. Lalo lang silang mapapahamak. Kasama ang love scam sa mga inireport sa CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon sa CICC, umabot sa mahigit 10,000 cybercrime complaints ang kanilang natanggap noong 2024.
3 beses itong mas malaki kumpara sa mga natanggap nilang reklamo noong 2023. Aabot naman sa halos 200 milyong piso ang nawala sa mga biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nasa 13 milyong pisong halaga ng langis ang kinumpiska mula sa tanker na hinihinalang ginagamit sa oil smuggling. 26 ang arestado. Saksi, si June Veneracion. Sa pagsalakay ng mga tauhan ng Customs, Coast Guard at PNP CIDG sa Subukin Port sa San Juan, Batangas. Nabisto ang umano'y smuggling ng produktong petrolyo. Huli sa akto ang paglilipat ng diesel mula sa motor tanker Filiza papunta sa mga nakapilang tanker truck. Arestado sa operasyon ng 26 na individual, kabilang ang mga driver ng truck, pahinante at mga crew ng barko. Kabilang rin sa mga nahuli ang 2 umanong Chinese national. Sa impormasyong nakuha ng Customs, sa gitna ng dagat nangyayari ang smuggling. Mula sa isang foreign vessel, inililipat sa motor tanker Filiza ang dalang krudo. Yung 2 Chinese national daw po ay sinasabing taga-communicate o taga-pag-usap sa crew naman ng mother vessel na kanilang kinikita sa high seas sapagkat ang crew naman daw po ng mother vessel ay Chinese din. Nakumpiska ang mahigit 200,000 litro na langis na nagkakahalaga na nasa 13 milyong piso. Ang kinumpiskang tanker at mga truck hindi rin nakapasa sa initial fuel sampling at testing na kailangan para mapatunayang bayad ang buwis para sa mga produktong petrolyo. Naharap ang mga naaresto, gayon din ang may-ari ng barko at mga truck sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Sunod-sunod pa ho ito, marami pa ho tayong follow-up operations at buong Pilipinas po ay naka-alerto na sa pagdating ng mga ganitong smuggled items. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nasagip ang 15 taong gulang na lalaki na ginawa umunong hitman sa kalakalan ng iligal na droga sa Cebu City. Ayon po sa mga otoridad, suspect siya sa pagbaril sa 44 anyos na ginang noong February 2. Nagtago umano ang menor de edad sa bayan ng Dalaget hanggang siya ay na-rescue. Nakuha mula sa kanya ang kalibre 45 baril. Hinahanap ang 2 kasama ng binatilo na sangkot umano sa pagpatay. Patuloy namang inaalam ang motibo sa pamamaril, pero illegal na droga ang isa sa tinitingnang anggulo. Tinutukoy naman ng Women and Children's Protection Desk kung may discernment ang binatilyo o kung alam niya ang krimeng kanyang nagawa. Mahigit 1 milyong piso ang nakubra umano ng 2 Liberia national na nagpanggap na kayang gumawa ng dolyar. Ang pag-aresto po sa kanila sa pagsaksi ni June Veneracion. Dahil sa reklamong pang-i-scam, inaresto sa operasyon ng PNP CIDG ang 2 Liberia national sa Quezon City. 1.8 million pesos daw ang kabuang nakuha ng mga suspect matapos mapaniwala ang biktima na kaya nilang gumawa ng US dollar bills na parang minamagic lang. Harapang ipinakita daw ng mga suspect sa biktima ang pagsaboy ng chemical powder sa bugkos ng berdeng papel para gawing dolyar. Yung isa, pinapakita kung paano yung papel gagawing dollar. Yung isa naman, they will keep him or her busy na hindi niya malingat na siya ng konti, papalitan na niya yung papel ng original na dollar. Ganun kabilis yung kamay nila. Ang kunwaring na magic na dolyar, dinala ng biktima sa money changer para papalitan, kaya mas lalo siyang nakumbinsi na tunay ang dolyar. Nang makipagkita muli ang biktima sa mga suspect, doon na siya sinimulang hinga ng pera para raw ipambili ng chemical powder at berdeng papel para makagawa ng dolyar. Bibigyan ka talaga ng totoong US dollar to entice you na this is a lucrative scheme. Nasampahan ang mga suspect ng reklamong estafa, iligal na paggamit at pamimeke ng banknotes. Sinusubukan pa naming makuha ang panig nila. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion ang inyong saksi. Arestado sa Cebu City ang magkapatid na iligal umanong nagbebenta ng mga hayop.
Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Ikinasa ng NBI ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong ng illegal wildlife trade umano sa Barangay Tejero, Cebu City. 2 ang arestado, habang na-rescue naman ang mga ibinibenta na kabilang ang isang Philippine Hawk Eagle at Palawan Hill Myna na ayon sa Department of Environment and Natural Resources ay mga endangered na. May nakita ring Burmese python, mga ibon, iguana at sailfin lizard. Ang 7 na rescue na hayop, nagkakahalaga daw ng 142,000 pesos. Sa among initial investigation with them is, muna sa pinanghinti. Wala daw niya sa ilaha ang items na asa uba. Ang mga suspect magkapatid na lalaki na nagnenegosyo ng pagtitinda ng lovebirds at isda. May pwesto raw sila noon sa may Magallanes Street, Cebu City. Ay ni nangitag buyer na mangita sila ng gama. Kabaw may illegal pero may offer man ang spisyo. Isa sa na-recover na lizard sa operasyon, nakitaan ng mga markings sa katawan. Isa umano itong palatandaan na ginamit ang nasabing hayop sa mga picture taking. Ang intention mo sa atong malawag kaning RA 9147 is for the conservation and protection sa ato ang wildlife. So as much as possible unta dili na lang unta nato gabiton for kanang public display kaning mga wildlife. Mahaharap sa patong-patong na kaso sa transport at trade sa ilalim ng Wildlife Conservation Act ang 2 na aresto. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.